Welcome back to my channel. Today ay may isi-share ako sa inyo the message for today, September 5. But before that, si Jesus ang Kristo na anak ng buhay ng Diyos. Amen. Ang ating title sa ngayong Martes, September 5 ay lupigin ang nakaraan. At gusto ko pong sabihin sa inyo na sa lahat ng makakapanood nito ay kung kayo ay makatanggap ng biyaya, paki-share na rin sa inyong mga kaanak, sa inyong mga kapatid, anak, or kaibigan, upang hindi lang tayo ang mabless, hindi lang tayo ang makarinig ng magandang balita ng Diyos, hindi lang tayo makarinig ng salita ng Diyos, kundi ang ating mga kaibigan upang sila din ay mablessed. So, babasahin ko sa inyo in Tagalog ang message ngayon dahil ang gusto ng aming leader ng aming simbahan ay i-share ko nga itong mga magagandang mensahe ng Panginoon para hindi lang ako ang mablessed, hindi lang ang family ko, kundi makapag-bless din tayo, makapag-share din tayo ng blessings sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At napakahalaga nito ay ang salita ng Panginoon upang tayo ay laging mabuhay lamang sa lahat ng mga according to God's desire. So, umpisan ko na ang ating message ngayon. Ang title nga ay Lupigin ang Nakaraan. Mula sa aklat ng Acts chapter 1 verse 1 to 8. Sa aking dating aklat, Theophilus, isinulat ko ang lahat ng sinimulang gawin at ituro ni Jesus. Ang title po ng ating praise song ngayon ay Kamanghamanghang Biyaya. Ang sarap ng pakinggan, di ba? Ang sarap ng tunog. So, ang message ay, may dahilan kung bakit hindi mo mababago ang makapangyarihang mga bansa. Nakatali ka kasi sa nakaraan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong talunin ito. Kung ikaw ay nahuhulog sa nakaraan, makikinig ka lang sa mga katotohanan at mawawalan ka ng hawak sa esensya. Ang nakaraan ay naglalaman ng iyong mga gawi at iniisip. Dahil doon, gagawa ka ng mga paghuhusga ng naaayon. Kung tutuusin, baka magkasakit ka pa dahil dito. Gumagamit ang tatlong organisasyon at grupong panrelihiyon ng demonic possession at shock therapy para tulungan ang mga tao na makatakas sa kanilang mga nakaraan at ipaisip sa kanila na nakakaranas sila ng bagong mundo. Dapat mong mahanap ang kakanyahan, ang ebanghelyo sa pamamagitan ng pangunahing therapy ng 393. Ang mga nakahanap ng kakanyahan sa pamamagitan ng kanilang mga nakaraan ay nakatanggap ng mga sagot. Sa paggawa nito, naibalik nila ang diwa ng panalangin. Ang 393 ay mula sa Genesis 3:9 and 3.
Sa paggawa nito, naibalik nila ang diwa ng panalangin na walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Kapag ang iyong kakanyahan ay naibalik at ang iyong nakaraan ay nasakop, 3 puntos ang lalabas. Number 1, yaong manatili. Mga Gawa, chapter 1, verse 1. Yaong nakagawa ng kanilang konklusyon sa pamamagitan ni Kristo, ang mga taong ito ay ganap na binawi ang 12 estratehiya ni Satanas na sumisira sa mga pangunahing kaalaman. Ang esensya ay si Kristo. Bilang karagdagan, binago niya ang edad at mga problema sa pamilya na lumabas mula sa mga estratehiya ni Satanas. Ang kombinasyon ng mga estratehiya ni Satanas, ang edad at mga problema sa pamilya ay dumating sa mga individual. Gayunpaman, ang mga isyong ito ay mababaliktad. Number 2, mga pilgrim, mga Gawa, chapter 1, verse 3. Yaong nagtatamasa ng kaharian ng Diyos para sa mga peregrino, ang kanilang mga nakaraan ay magiging mga springboard dahil ang mga sagot ay makikita hanggang sa punto na ang mga peklat ay lumabas mula sa CVDIP, ang ganap na sagot bilang resulta. Ang iyong katawan, isip at ang kaluluwa ay magiging isa sa Diyos. At matatanggap mo ang sagot sa pagtupad sa kaharian ng Diyos. Number 3, mga mananakop, mga Gawa, chapter 1, verse 8. Yung nagligtas sa buong mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa mga taong ito. Ang mga mensaheng ibinigay ni Jesus sa kanyang pampublikong ministeryo ay naging kanilang mga sagot. Bukod dito, ang mga gawa ng Kalbaryo, ang Mount of Oliver, at nagpatuloy ang silid sa itaas ni Marcos. Para kay Paul, nasiyahan siya sa mga ito at natanggap ng mga sagot sa pamamagitan ng panalangin. Bago siya lumabas para mag-ibanghelyo mula sa Gawa, chapter 13, verse 1 to 4. Chapter 16, verse 6 to 10, and chapter 19, verse 1 to 7. Karagdagan pa, pinagaling niya ang may sakit, binisita ang mga sinagoga, at naghanda upang sakupin ang Roma. Simula ngayon, dapat mong panghawakan ang 3 tunay na dakilang misyon ng pagsakop sa nakaraan. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-edit, pagpaplano, at pagdidisenyo upang ang tanging natatangi ay muling paglikha ay maaring dumating sa pamamagitan ng panalangin at ng salita. Higit pa rito, dapat ay nilagyan ka ng only uniqueness, recreations, system, hours. Sa huli, dapat mong isa-isahing isabuhay ang the 7 grand journeys para maging akin ang mga ito. Talata sa memorya ng Ebanghelyo, Juan chapter 14 verse 14.
pagbasa ng Biblia sa 1 Corinto chapter 11 verse 17 to 34. Panalangin sa tipan. Mahal na Diyos, naway ito ang schedule ng oras kung kailan ang iyong salita ay ganap na nakaugat sa loob ng aking espiritu. Sa pangalan ni Hesukristo, dalangin ko. Amen. Yan po ang ating message for today at sana po ay may nakuha tayong magandang balita at pakishare na rin sa inyong mga kamag-anak, kapatid, upang tayo ay ma-bless din sa lahat ng ating mga gawain. At sa susunod na muli ay ibabahagi ko ulit sa inyo ang message of the day para lahat tayo ay ma-blessed. At pakishare na lang and pakisubscribe upang mas marami tayong mas makarating pa sa iba. Pakishare na rin ang message na ito sa lahat ng mga nagkaroon ng na-touch at alam ko kahit isang salita or dalawa meron kayong napulot sa ating magandang balita ngayong araw na ito. And God blesses everyone, and may the feeling of the Holy Spirit be with us and the kingdom of God established in our heart and in our family, to each and every house for us. Amen.